Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat ng mga topics natin, tulungan nyo po muna akong i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita at sa mga breaking news. At the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo o kung meron man tayong bagong uploads. Okay? So mahalaga yan na mag-subscribe tayong lahat. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Thank you for subscribing, ha? Dati na itong sinabi ni VP Sara. Hindi kasi kayo nakinig eh. Bongbong Marcos, hindi kasi nakinig. Hindi ka nakinig eh. Ayaw mo kasing makinig. Dati nang sinabi ni VP Sara na 2 tao lang po ang nagkokontrol sa budget ng Pilipinas. Sinabi yan mismo sa bibig ni VP Sara. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Okay? Hindi po nagkamali si VP Sara kasi itong issue na nangyari sa BICAM report, pinatunayan po ni VP Sara na tama ang kanyang mga pinagsasabi. Ipapakita ko itong video na ito, video footage ni VP Sara na inexplain na niya ito dati. At ngayon, nangyayari na. Okay? So, ito, sampal ito sa mukha ni Bongbong Marcos. Sampal ito sa iyo. Ayaw mo kasing maniniwala. O siguro, alam mo na ito. 'Di ba? Alam mo na si Zaldico at si Martin Romualdez talaga ang nagkokontrol. Hinahayaan mo lang. 'Di ba? So, itong video na ipapakita ko sa inyo, hindi to ngayon ha. Sinabi ito ni VP Sara bago mangyari itong BICAM report na itong mga blank items na ito na anomalous, ika nga sabi ni former President Duterte. Ito yung sinabi ni VP Sara ha. Pakinggan yung mabuti. 2 tao lang nagkokontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. So meaning to say, si VP Sara po ang unang nakatuklas nitong mga ginagawa ng kongresista. Una po siyang nakamalay na itong si Zaldico at si Martin Romualdez, there is something wrong. Una siyang nakaano ha? Even meaning to say, dati na pala itong may problema itong mga BICAM, dati na pala itong may problema itong GAA, meron na palang nangyari dito. Si VP Sara lang ang nakaalam. Ngayon, marami na ang nakahalata na tama pala si VP Sara sa kanyang pinagsasabi. Pakinggan. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan. Andyan ha, nakalagay yan. October 18 of 2024. So malayo ito ha. Ngayon, nangyari ang BICAM report scandal na yan, January. January ngayon, 2025. Di ba? Yan, itong statement na ito, October 18, 2024. Ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Wala nang BICAM na nangyari. Ibig sabihin, sila na ang mag-control. Wala na. Yung mga signature na yan, ginamit nila. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So,
Bongbong Marcos, hindi nagkulang si VP Sara na pinayuhan ka. Presidente ka. Wala kang ginagawa. Hindi mo man lang sinita. Imagine ha, late na, previous video ito. Hindi nagkulang si VP Sara na mag-advise sa'yo, Bongbong Marcos. Ngayon lang ito. Lumabas ito muli kasi wala na. Nagbingo si VP Sara. Nagbingo si VP Sara. Ayaw nyo kasing maniniwala eh. Ayaw nyo kasing maniniwala. Nagkatotoo na. Kasi dati na niyang namalayan yan. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Weak leader ka talaga. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Correct. Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Diyan pa lang, una, walang naniniwala kay VP Sara dyan, ha? Walang naniniwala niya dyan. Ngayon, kung balikan mo itong video na ito, sasabihin na ninyo, tama pala si VP Sara. Tama pala si VP Sara. Walang naniniwala sa kanya dyan, ha? October 18, binabaliwala lang nila yan. Mga senador at kongresista. Ayaw nyo kasing, ayaw nyo kasing, tinawag nyo pang, dapat si VP Sara magpa-psychiatric test. Kayo ang magpa-psychiatric test. Do not outsmart VP Sara kasi po, matalino yan. That's why, sabi ko, ito yung tamang person na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kahit nga siguro, ngayon na. Presidente ka na, VP Sara. Nagbingo. Nagbingo ang matalinong Vice President. Nagbingo. Ano nangyari? Bakit hindi ganito na ang GAB? Alam mo, suplak na suplak lahat ng kanyang mga sinasabi dyan. Pagdating ng... Teka nga, VP Sara, bakit parang alam mo ang mangyayari sa future? Totoo, di ba? Ito, October of 2024 ito. Pero mukha yatang lahat ng mga pinagsasabi mo, VP Sara, parang January of 2025. Lahat nagbingo ang mga sinasabi mo. Bycam report na may blanco-blanco, hindi ka nagkamali, VP Sara. What happened last 2024 happens again in 2025. Bingo! Bingo! Senate. Ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM. Diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magpatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi mo nakita yun, ha? Pero, alam niya. Pero, if you will try to analyze, si VP Sara lang po ang nag-iingay. Wala pong nag-iingay sa House of Representatives. Wala pong nag-iingay sa Senate of the Philippines. Wala pong nag-iingay sa executive. Bakit po si VP Sara lamang ang nag-ingay patungkol dyan? Ngayon nyo sabihin na kailangan niya ng psychiatric test itong si VP Sara. Sabihin nyo. Bakit lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon, sapul na sapul, nagbingo ang kanyang lahat ng mga sinasabi? So, meaning to say, hindi po siya nagsisinungaling dito. Ayaw niyong paniwalaan ito dati binabaliwala niyo lahat ang mga concerns ni VP Sara. Siya lang po ang nag-iingay. Siguro, sa House of Representatives at dito sa Senate, alam ninyo na may nangyayaring ganito. Pero ini-ignore nyo lang kasi takot kayo. Di ba? Anong masasabi nyo dito ngayon? But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng net,
Kaya nakita mo kung anong lumabas sa GAA. Ah. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung Oh, yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Pirma lang siya ng pirma. Hindi nagbabasa. Hindi man lang niya chinek kung merong problema sa NEP sa GAA. Ha? Nagets ninyo? wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. 2 taon. So, naintindihan nyo na ngayon? Di ba? So, sabi ko, tama talaga tayo sa sinabi natin na matalino talaga itong si VP Sara. Imagine, aside sa talino, matapang pa. Itong panahon na ito October 18 of 2024, siya lang po ang nagsasabi na may problema po sa BICAM, sa GAA, sa NEP, na iba yung inipresenta at iba yung may final. Namalayan yan ni VP Sara. Pero siya lang. Wala nang iba. Siya lang ang nagreklamo dyan. Binabaliwala nyo lang. Ngayon nyo sabihin, na hindi kayo maniniwala kay VP Sara. Hindi naman siguro sinabi niya ito bago nangyari yung BICAM scandal na yan. October 18, halata yan. Naka-record yan. Kalat na kalat ito sa social media dati. Pero walang pumapansin ni VP Sara at that time. So, sabi ko sa sarili ko, we really need Vice President Inday Sara Duterte to be the next President of the Philippines. Kasi ayaw niya itong mga ganitong galawan Ayaw niya ng mga korap na mga galawan. Hindi ko sinabing korap yung ngayon kasi wala man tayong ebidensya. Pero the fact na nagrereklamo itong si VP Sara, alam niya na there is something wrong. Bakit pa iba-iba ang mga report sa mga nangyayari sa realidad? Di ba? So, hahayaan na lang ba natin ito? Isip-isipin yung mabuti. Kayong mga government officials. Kayong mga nandyan sa House of Representatives na tahimik lang. I think it's time to voice out. Kasi nangangailangan po kami ng mga leader dyan sa House na kampihan ang taong bayan. Kawawa Ang taong bayan ngayon ay nasasaktan po sa ginagawa nitong BICAM na ito. Anong magagawa ng taong bayan? Reklamo lang kami ng reklamo. Kayong mga government officials dyan, lahat-lahat na kayo. Kung concern talaga kayo sa taong bayan, talagang magreklamo kayo dito sa nangyayari ngayon. O wala lang talaga kayong concern sa taong bayan. 'Di ba? Dalawa lang 'yun It's either ginagamit nyo lang kami during election, plastikan lang tayo, iboto nyo kami. By the time na mayroon ng mga nangyayaring ganito, binabaliwala nyo lang ang taong bayan. Kung during the campaign, labanan natin ang korupsyon, pero korap pa rin. Walang pagbabago, korap pa rin. Di ba? So nasa inyo na yan. Hindi po nagkamali si VP Sara dyan. Sige, kayo na mismo ang humusga dyan. Okay?